We praise your name, Father God, and we thank you, Lord God, for tonight na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin ng panibagong gabi na muli kami nagtitipon-tipon, Lord God. At lagi namin, Lord God, na ipinagpapasalamat na sa araw-araw for your grace, O God, that is always sufficient for us, Lord God. We pray that we continue, Lord God, to give you glory through this song, O Lord God. This is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer in my hunger and need. My God is the God who provides. This is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith through the world and all, so refine me, Lord, through the flame. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. This is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and dweller in Christ, so firm on His promise I stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory, and I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory, and He is here. You are our God in every season, Lord. Whatever we may be facing right now, we still have the reason to sing and worship your name because we know that in the end, we are the ones victorious. So we are giving you glory and praises and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Okay, so good evening sa lahat nating tagapakinig at sa lahat po ng ating member po ng prayer time. Purihin po ang Panginoon sa pagkakataong muli na tayo ay sama-sama. And tonight, I'd like to share with you the Word of God in the book of Romans chapter 10, verse 9 to 11. In the book of Romans chapter 10, verse 9 to 11, it says, verse 9, that if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God raised him from the dead, you shall be saved. For the heart one believes to righteousness, and with the mouth confession is made to salvation. Verse 11, for the scripture says, whoever believes on him will not put to shame. May the Lord bless his word. Our topic tonight is about confess, declare your faith. Ang sabi po dito is confess, declare your faith. Alam po natin na ang pananampalataya ay magiging walang kabuluhan if we don't declare our faith. Kailangan po natin na i-declare through confession because
we believe that there is power in the Word of God. Ang sabi po rito, if you do not confess, declare your faith, you cannot possess what you believe. Marami ngayong mga Christian, they are Christian, they believe in God, but they don't want to declare it in their personal life. Maraming Christian na gusto nila ay tawaging Christian, but hindi nila isinasabuhay ang kanilang pananampalataya sa Diyos at hindi nila inihahayag ang totoong Christian life. Kaya they are still tinatawag nating ineffective sa kanilang Christian life. So, kailangan natin sa panahon ngayon is to declare, confess ng ating pananampalataya. Anong ibig sabihin? Let us stand firm what you believe. Yes. If you believe in God, stand for God. If you believe in the Lord Jesus Christ, we need to stand firm. Kasi ang sabi dito, if you do not believe and declare your faith, you cannot possess what you believe. Amen. Ang atin pong tinatawag na gusto sa buhay ng isang mananampalataya ay ang ating gusto ay maposes kung ano ang mga bagay na gusto nating maangkin dahil lahat ng promesa ng Diyos ay ibinigay na sa atin bilang mananampalataya. Kaya maraming mga Christian ngayon, maraming mga promises ng Lord na hindi nila alam. Maraming promises ni Lord na hindi nila naaangkin at hindi nila na-experience sa kanilang mga buhay because hindi nila i-declare. Ibig sabihin is hindi talaga nila pinanghawakan ang promesa ng Panginoon at akala nila ang kanilang mga pananampalataya ay ordinaryong pananampalataya na basta na lang tayo nananalig sa Diyos, basta na lang tayo na ligtas na naman tayo, born again na naman tayo, tayo naman ay mapunta na sa langit, then that is enough. Kapatid, brothers and sisters, huwag po tayong huminto sa ganong klaseng tinatawag na principles. We need to declare, we need to show our faith, and we need to possess what you believe. We need to possess God's promises in our lives. Hallelujah. It is a deeper revelation true concerning this area of faith. Ito po yung dapat nating palalimin. Dapat na maging malalim tayo sa pinapahayag ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. At kailangan nating ma-absorb ang mga kapahayagang galing sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya at sa pamamagitan ng ating tinatawag na action bilang mga anak ng Diyos, bilang mga anak ng ating Panginoon na tayo ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan to possess what you believe. Kung tayo po ay nananampalataya sa Panginoon na tayo ay papasok sa langit, let us stand firm to God's Word. Hallelujah. We need to apply the Word of God without compromise. Let us apply the Word of God in our lives without fear.
Ang problem po kasi sa mga Christian, takot silang tumayo sa katotohanan. That's why nagkaroon ng mga compromise sa buhay nila na sila ay nagsisimba, sila ay nagpe-fellowship, sila ay Christian, ngunit there is an attachment from the world. At pag mayroon po tayong attachment sa sanlibutan, we cannot possess what you believe. Because we need a deeper revelation true concerning the area of your faith. Kailangan nating lumago sa ating pananampalataya. Kailangan nating ang pananampalataya na nandito sa atin, it will make us victorious. Amen. Kasi maraming nananampalataya sa Panginoon, but they are still defeated in their Christian life. Defeated pa rin sila because they compromise. They are defeated by the devil because they are not strong and they are not declared the power of God, the Word of God, and hindi nila ipinapahayag ang kanilang pananampalataya na tayo ay mga anak ng Diyos. That's why ang sabi dyan sa Romans 9, that if we confess the Lord Jesus Christ and believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved. You just believe in your heart. Believing from the heart is your power. Kailangan yung pananampalataya natin sa Diyos ay hindi nanggagaling sa ating mind, but from the heart. And that is powerful. That is power from the Lord. Because you believe in your heart, then the Bible says, God will give you power. God will enable us to become a victorious Christian. So kailangan natin sa ating mga buhay, the biblical Christianity is the genuine Christianity is provision of faith. Ang totoong tinatawag nating biblical Christianity, yun po yung mga genuine Christian. Pag hindi ka genuine, you are not biblical. And if you are not biblical Christian, then you are not genuine Christian. Kailangan natin in these last days, we must be genuine Christian. We must be a biblical Christian na ang buhay natin, we are living in the Word of God. We must live in the Word of God. Kasi maraming mga Christian ngayon na marami ngayong mananampalataya, Christian daw sila, but they are not living in biblical principles. Tayo po sa gabing ito, mga kapatid, kailangan po natin na mag-base tayo sa biblical principles as a biblical Christian. Kasi maraming Christian hindi naman biblical. Hindi naman sila tumatayo doon sa totoong sinasabi ng Bible. Maraming Christian, mga fake, sabi nga ng iba, fake Christian. Kasi hindi daw sila genuine. Kasi hindi sila genuine because hindi nila pinapractice. Hindi nila ginagampanan. Hindi sila tumatayo sa kanilang sinasabi. Kaya kung ano ang sinasabi natin, we need to stand firm. Pag sinabi nating tayo ay Christian, hindi tayo gumagawa ng kasalanan. Hindi tayo nagko-compromise.
at kailangan po natin. So, ang isa dito na makikita natin, the confession of our faith through our mouth, dito po natin makikita yung tinatawag natin na power. Kung wala kang sinasabi, walang power na lumalabas sa buhay mo. Kagaya nito, you believe that the Lord Jesus Christ is Lord. Pero hindi naman natin sinasabi sa iba, walang power at walang salvation na lalabas sa buhay natin because ang salvation ay magiging tinatawag nating kaligtasan if you speak the Word of God. Kailangan natin at nagpapasalamat tayo sa mga kapatiran natin, sa lahat ng member ng prayer group, no? Sa prayer time, na tayo ay maging masigasig sa pag-share ng salita ng Diyos. Tayo ay maging soul winner na tinatawag. Hallelujah. Na mayroon tayong ma-invite, mayroon tayong mabigyan ng salita ng Diyos because that is your power. Hallelujah. It is the power of God unto salvation. Yung tinatawag nating faith from the heart. At pag tayo ay nagsalita, yan ay nanggagaling sa ating puso. At pag yan ay nanggaling sa ating puso, we are sincere and we are true doon sa ating sinasabi. Na ang sinasabi natin patungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoon, ito ay maging isang kapangyarihan para ligtasin, para mag-transform ng buhay ng isang tao at siya ay magkaroon ng kaligtasan sa kanyang buhay. When we confess, our confession made unto salvation. Ito yung sabi kanina, doon sa Romans. When we confess, our confession made unto salvation. Meaning, it is the power of the spoken word. It is called Rima, the spoken word, the power of the word. Kaya ang mga Christian na hindi sila nagsasalita, iyon yung mga silent Christian. No? Iyon yung mga gusto lang nila ay makinig, gusto lang natin ay maka-attend. Pero ang sabi dito is, kailangan nating magkaroon ng kapangyarihan na pag dineclare mo ang salita ng Diyos, it will become a power of salvation Right. for those who believe. Kasi yung sinasabi natin, it is not our word, it is the word of God. And if we speak the word of God, there is power to save. Yun yung tinatawag nating kapangyarihan ng isang alagad ng Diyos, isang mananampalataya. Yung kapangyarihan natin is the spoken word, the word of God, the Rima power. Na ang salita ng Diyos ay humihipo sa buhay ng tao. Ang salita ng Diyos, yun yung nag-i-enlighten ng isipan ng tao at puso ng tao na siya ay mananampalataya sa ating Panginoon, na kung saan iyan po ang nagbibigay buhay sa mga tao. We are now in the last days and we need to confess, we need to declare, and we need to speak the word of God. We need to give the word of God to those who are hunger and thirst
for God. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating prayer time na kung saan lahat tayo, kahit ako pastor na, gusto kong makinig gabi-gabi sa mga speakers natin. Even though kahit hindi siya pastor, kahit sister lang siya, kahit brother lang siya, basta ang kanyang sinasabi ay Word of God, there is power in the Amen. spoken word. Mayroon kang matatanggap na kapangyarihan because it is the Word of God. At yan, kapatid, ang magbibigay sa atin ng lakas para po tayo ay maging victorious Christian, para po tayo ay magiging matagumpay na mga anak ng Diyos. Na habang tayo ay naghihintay ng kapangyarihan ng Diyos, ng pagparito ng Diyos, ginagamit natin ang kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito po ang sabi in the book of Matthew chapter 16 verse 19. Matthew chapter 16 verse 19b. Ganito ang pagkasabi, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Hallelujah. Amen. Amen. It is the Word of God na kung ang salita ng Diyos, sabi dito, ang kanyang ano dito is, binigay kay Peter yung case of heaven. Ano ba yung susi ng langit? The spoken word. The Word of God. Hindi ito literal na susi para buksan ni Pedro ang langit. Kundi ang salita ng Diyos, the Word of God, will open the heaven for us. If we share the Word of God, if we preach the Word of God, if we speak the Word of God, God will open the door of heaven because of the Word of God. Ang salita ng Diyos, ang siyang magbubukas ng isipan ng tao, para siya ay makapasok sa totoong kaharian ng Diyos. At ito, kapatid, kailangan natin na gamitin ang Word of God. Because the Bible says, whatever you bind on earth, pag ito po ay ginamit natin para po i-demolish ang mga strongholds, let us use the Word of God to demolish the strongholds. Kung tayo po ay nandyan sa tinatawag na tanikala ng dyablo, we can use the power of God, the Word of God, to demolish sa tanikala ng dyablo para po tayo ay maging matagumpay na mga anak ng Diyos because we declare the Word of God, we declare our faith that we are children of God and we are Christ ambassadors. So ang sabi dito, pag dineclare mo na tayo ay nananampalataya, na tayo ay magkaroon tayo ng mga pagpapala, ang sabi ng Panginoon, let us declare the Word of God. Kung tayo ay may mga pangangailangan, kung tayo ay mayroong mga pangangailangan sa Diyos, tandaan po natin, seek ye first the kingdom of God. Seek the Lord. And if you found Him, ang sabi niya ay kung nasumpungan mo ang Panginoon, kailangan natin to live a righteous life. Dahil ang sabi niya ay seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And if you are living in God's righteousness, expect His blessing, expect His favor, expect His provision. Hallelujah.
Yan yung pinakamabuting tinatawag promesa ng Diyos sa bawat isa sa atin. So the power of the spoken word and faith, tandaan natin, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng pananampalataya mo, ito po ay magiging tinatawag nating declaration. Ito po yung declaration ng ating pananampalataya na pinapahayag natin na tayo ay mayroong kapangyarihan na maghayag ng salita ng ating Panginoon. Kaya hindi tayo basta-basta na matatakot. Kaya hindi tayo basta-bastang matitinag. Kaya anumang klaseng pagsubok mayroon tayo sa gabing ito, we need to stand firm. Fear not. Huwag kang matakot sa mga problema mo ngayon. Huwag tayong matakot sa mga umaatake sa ating mga sakit or mga problema sa buhay natin. Tonight, the power of the spoken word will destroy the works of the devil. Will demolish the strongholds because it is the word of God that will destroy the works of the devil. Yes, Lord. Amen. Tingnan, kapatid, if we are genuine Christian, we can hold on to the Word of God and we can use the Word of God as our weapon, as our supernatural power. Dahil dyan tayo, kapatid, nagiging makapangyarihan because of the Word of God. And because of your faith, whatever you ask in the name of Jesus, it shall be given to you. Ang ating Panginoong Jesus mismo ang nagsabi na ang sino mang mananampalataya sa Kanya, anuman ang iyong hingin sa panalangin, ibibigay ni Lord sa atin. Ang gawin lang natin is mananampalataya, manalig tayo sa salita ng Diyos, ipamuhay mo ang salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos ay siya mismong gagawa ng himala sa buhay natin na ang mga promesa ng Lord ay magaganap sa ating mga buhay, magaganap sa ating mga pamilya because we stand firm to the Word of God. Hallelujah. Napakaganda, kapatid, na ang salita ng Diyos, we need to be strong and we need to stand firm sa iyong pananampalataya sa salita ng Diyos. Confess the Word of God with faith. Huwag kang magsalita ng salita ng Diyos na wala ka namang pananampalataya. Huwag mong sabihin na ang Diyos ay ililigtas ka kung wala ka namang pananampalataya. Pag sinabi mo ang Diyos ay siyang magliligtas sa atin, you must believe in your heart that God will give us the true salvation, na ang salita ng Diyos ang siyang maghahayag. Makikita natin in the book of Mark, ito, yung salita ng Panginoon in the book of Mark chapter 11 verse 23 and 24. It says, in Mark 11:24 or 23, whoever says to this mountain, be removed and be cast out to the sea, and does not doubt in his heart. Ang sabi dyan, does not doubt in his heart, but believe that those things he says will come to pass. He will have whatever he says. Amen.
Glory to God. Na ang sabi ng Panginoon sa atin, ang mga bundok na yan, ang mga mountains na yan, it will remove. And you can say to that mountain, be removed to the sea. If you believe to the Word of God, and if you don't believe, or if you do not doubt in your heart, but believe, those things will happen. Those things, whatsoever He says, ang sabi ng Panginoon, it will come to pass. Hallelujah. Ito po ay mangyayari at mangyayari sa atin dahil ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos is power. At ang salita ng Diyos, lahat ng makikita natin dito sa mundo is because of the Word of God. Kaya sa gabing ito, kapatid, as I end, let us focus our attention tonight to the word mountains. Ang word na mountains dito is metaphorical po ito. Metaphorical, ibig sabihin, this is not a literal mountains, but it speaks of mountains of problem. Marami ngayong Christian na maraming bundok sa buhay niya na mga problema. Sangkadamakmak na problema nandyan sa kanya. Kapatid, sa gabing ito, huwag mong gawing sangkadamakmak ang problema sa buhay mo. Ang sabi ng Panginoon sa ating pinag-aralan na salita ng Diyos in the book of Mark, you can say to this mountain, be thou removed and be cast out to the sea. Huwag kang magpatalo sa mga bundok ng problema. Huwag tayong magpatakot or huwag tayong matakot doon sa mountains of crisis in life. Dahil pag tayo ay mayroong crisis, mayroon ding katagumpayan na ibibigay ang Panginoon sa atin. Just declare the Word of God. At makikita natin, kapatid, maraming mga mountains, mountains of fear, mountains of sickness, mountains of COVID, mountains of cancer, etc., etc. But tandaan natin, kapatid, believe in the Word of God that tonight, every problem, every crisis in life, whatever your financial crisis, whatever na takot may dyan ka sapagkat ganito ang nangyayari sa ating bansa, don't be afraid. Fear not. Just believe in Mark chapter 11, verse 23 and 24. Believe that if you say to this mountain, sa gabing ito, kailangan nating i-demolish ang mga bundok ng problema. Demolish the mountains of crisis, the mountains of poverty, mountains of sickness, mountain of COVID, etc., etc. Walang silbi yan at hindi mananalo yan sa salita ng Diyos because the Word of God is powerful than any word. Hallelujah. Wala pong makatalo sa salita ng Diyos kahit ano pang bagay dito sa mundo. Kapatid, as I give my conclusion, our task tonight is to cast out all those mountains and believe in your heart and it shall come to pass. Amen. At ito po ang ating trabaho. Huwag po nating patirahin sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya,
itong mga mountains na ito, but demolish the strongholds. Ibig sabihin, kapatid, we have power in our mouth. Kaya pag tayo ay mayroong Word of God, huwag tayong pauto sa mga mountains na yan. Huwag kang mag-keep silent dahil may problema ka. Don't keep silent dahil wala tayong pera. Don't keep silent because mayroon kang sakit. We need to shout. We need to shout out. Kailangan nating sumigaw, kapareho kay Bartimeus na dumaan ang Panginoon. Son of David, have mercy on me. Hindi siya napakinggan sa unang sigaw. Sumigaw siya ulit, Son of David, have mercy on me 3 times. And the Lord give him an attention. Tonight, allow the Lord to give you an attention. Nabibigyan niya tayo ng kapangyarihan. Just open your mouth and confess. Confess the blessing. Amen. Let us confess healing. Let us confess salvation. Let us confess freedom. Let us confess joy, victory in our lives and in our family. Hallelujah. Let us declare, kapatid, declare blessing kahit na sinasabihan ka ng iba, ay wala ka namang kayamanan, nagsasabi kang mayaman. Never mind them. Declare that we are children of God and God has a promise for us that He will bless us. Amen. Kasi pag tayo ay makinig sa sanlibutan, you allow the devil to demolish the Word of God. Kaya kapatid, let us believe tonight and let us confess tonight that we have the right as a children of God. Let us declare, let us prove our faith in our heart that we are God's people and we are more than a conqueror. Amen. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito sa kanyang salita na declare, confess your faith. Sa gabing ito, let us prove the Word of God na kung saan, kapatid, tayo ay bigyan ng Panginoon ng kapangyarihan. Tayo ay manalangin sa gabing ito. And let us confess the Word of God in our lives. Ano man ang suliranin mo ngayon, ano man ang ating mga prayer request tonight, God will demolish sa ating mga mountains at bibigyan niya tayo ng kapangyarihan. Let us pray. Hallelujah. Oh, glory, glory, glory. Hallelujah. We bless you, Lord. We thank you, Lord, for your word. Thank you so much, Lord, for your divine revelation. Thank you so much for your Holy Spirit. Thank you for your word that we are your people. We are your children. And thank you, Lord, for empower us with your word that tonight I declare and we confess, Lord God, that the power of your word, oh God, will manifest in our lives. Lord, whatever mountains do we have tonight, in the name of Jesus, we destroy all the works of the devil. Lord, right now, I command the mountains, Lord, hallelujah, we cast out the mountains, Lord, na ito ay pumunta doon, Panginoon, sa malayong lugar, hindi, Panginoon, makapinsala sa iyong mga anak dahil kami ay covered ng iyong banal na dugo. At Lord, thank you for the power of the blood. Thank you for the power of your Holy Spirit na kung saan, Lord, we are more than a conqueror because of the Rhema power na kung saan, Panginoon, sa gabing ito, we declare and we pronounce, Panginoon,
ng blessing sa lahat ng Yes. mga nandito ngayon sa prayer time at ang kanilang mga pamilya, Lord. We declare, oh God, in the name of Jesus, that we are free from all sickness. We are free from all harm. And we declare your divine protection and your blessing in our lives. Lord, thank you for your Holy Spirit tonight. We pray, Panginoon, sa aming mga prayer request tonight. We pray for the prayer request ni Pastora Eileen, Lord. Hallelujah, na kung saan, Panginoon, bigyan mo siya ng lakas. Yes, Lord, hindi mo kami, Panginoon, niligtas para kami ay maging alipin ng mga sakit na ito. Hallelujah. Lord, we demolish the spirit of sickness, disease, in Amen. Jesus' Hallelujah. name. Out from her body in Jesus' name. And Lord, we declare that by your stripes, we are healed in Jesus' name. Hallelujah. And Lord, we believe, oh God, in your word. We believe that you are the God that healeth thee. We believe that you are our God, our healer. And Lord, maraming salamat. In the name of Jesus, we claim, Lord, the complete healing. In the name of Jesus, of Pastora Eileen, Lord, in Jesus' name. Lord, your power will manifest upon her life because you are the God who heal them, Lord. Thank you, Jesus. Ganon din, Panginoon, sa request ni Sister Pat. We pray, Panginoon, kay Joyce, in the name of Jesus. We believe, Lord, that your word, it says, if anyone lack wisdom, Lord, kami po ay humingi ng wisdom sa inyo. Lord, equip Joyce with your heavenly wisdom, O God. Na kung ang iyong kaalaman, yan, Panginoon, ang magiging ibigay mo sa kanya, Panginoon, at patuloy mo siyang bigyan ng guidance, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. And Lord, right now, in the name of Jesus, nasa kanyang thesis, Panginoon, Lord, bigyan mo siya, Panginoon, ng iyong kapangyarihan to discern and to know, Lord, sa kanyang thesis right now. In Jesus' name. And Lord, kami po ay patuloy na nananalangin at kami po, Panginoon, ay patuloy na dinideclare namin ang iyong favor kay Joyce in the name of Jesus. Lord, we pray, oh God, sa request, Lord, ni Sister Sharon, Lord God, na kung saan, Panginoon, ay magiging okay ang kanyang BP, ang kanyang pagtaas ng kanyang dugo sa pangalan ni Jesus. I command, Lord, ng kanyang pipi na magiging normal sa pangalan ni Jesus and by the power of your word, Lord God. Because the word, it says, you sent your word and heal our diseases, Lord. Yes, thank you, Lord. Salamat, Lord, na kung saan ikaw ang Diyos na nagbibigay ng normal at Lord, ibalik mo ang kanyang mabuting karamdaman sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, I declare, Lord, your complete healing in Jesus' name. Because, Lord, no one can defeat us. Yes, in the name of Jesus. And no one, Lord, can destroy your people. Because we are protected by the power that comes from on high. And we are protected by the blood of the Lamb. And I declare right now, in Jesus' name, that you will seal, Lord, with your precious blood ang buhay ni Sister Sharon, Lord, in Jesus' name. Panginoon, tinataas namin sa itong aming bansa. We believe, Lord, that this nation will be blessed because your word, Lord, blessed is the nation whose God is the Lord. And we believe, Lord, that the Filipino people believe in your word, believe, Lord, Jesus Christ as our Lord. Right now, I declare, oh God, that Jesus Christ is Lord over this nation, Philippines. Jesus is Lord over Filipino people. And Lord, restore, oh God, the favor blessing sa aming bansang Pilipinas. Ganon din sa aming mga government officials, Lord. In the name of Jesus, let your righteousness, holiness, Lord, will prevail
in our nation na ang bansang ito, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain at kaming mga anak mo ay Panginoon, Like a prayer meeting. ang Diyos ng bansang Pilipinas. Bakit? I declare that Philippines, Lord, for us, and I declare blessing, blessing, Baliktad yung camera ko. Lord, healing in our Ano nation. naman? And thank you, Lord, sa lahat ng iyong pagpapala. Panginoon, sa lahat po ng mga tumalpo sa Kristo, sa lahat po ng Iba ng sagli. Iba na nung kanilang mga sana. yan mo, Panginoon, Walay ka. Ano mo nga to? Si Lola Madre. I-sound. yan mo kami, Panginoon. Wala, hindi raw niya ako marinig. I declare and I pronounce your blessing sapagkat, Sino? Lord, sabi mo, Oh. Panginoon, sa Deuteronomy 20 na, Lord, Ninoy, Malen. ulo at hindi po. Maraming salamat. We entrust ourselves to you. Tonight, we give you all the glory, honor, praises, and thanksgiving. And we declare and we speak the Rima power that we are blessed because of your word. In Yes, oh God. Jesus' mighty name we pray. Amen. And amen. Praise the Lord. Amen. God bless you. Sa lahat nating mga kapatiran, sa lahat nating mga prayer partners. Hallelujah. Picture ka. Thank you, Pastor. Good night. Thank you, Pastor. Thank you, Amen. Hallelujah. Amen. Okay na ba? Okay. Thank you. Wow! Ayun na si Brother Dan. Okay. Ayun na si Brother Dan. Praise the Lord. Amen.